Mga kababayan, diretso na tayo sa usapan. Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga bumabatikos sa kanyang biyahe sa Kuwait. Ngayon ay nasa Kuwait na si Vice President Sara Duterte. At oo tama kayo. Ito'y hindi basta-basta chismis o fake news na pinapalabas ng ilang media at political opponents. Ito'y isang malinaw na halimbawa ng kung paano ang katotohanan ay iniikot para sa politika. Ako si #WalkWithLan at sa episode na ito ng Walk with Lan, susuriin natin ito ng maingat, fact-based with a touch of wit para hindi kayo mabore. Para sa mga kabataan at OFWs na tulad ninyo na interesado sa Philippine politics, ito'y para sa inyo. Para maging informed at empowered kayo. Una, let's set the scene. Noong August 15, 2025, lumipad si Vice President Sara Duterte patungong Kuwait. Bakit? Upang makipagkita sa Filipino community doon. Talakayin ang kanilang mga concerns at issues. Ayon sa Office of the Vice President o OVP, ito'y lawful and aligned with her mandate. Full compliance daw sa government rules. No public funds used, meaning privately funded ito at aligned sa kanyang responsibilities bilang Vice President, lalo na sa pagtulong sa mga OFWs na siyang backbone ng ating economy. Sa mga nakaraang taon, si Sara ay consistent sa pagbisita sa mga Pinoy abroad. Halimbawa, noong 2022 pa sa Qatar, nagpasalamat siya sa ambassador doon para sa suporta sa mga daycare students. Ito'y hindi bagong bagay. It's part of her track record. Pero bakit may batikos Dahil sa ilang kritiko, lalo na mula sa Malacanang, na nagsasabi na ang kanyang frequent travels ay hindi raw nakakatulong sa mga problema ng Pilipinas. Si Palace Press Officer and Undersecretary Claire Castro, halimbawa, nagbigay ng statements na parang ini-insinuate na walang travel authority si Vice President Sara Duterte. Pero wait, let's dissect this critically. Ganyan naman po tayo dito sa channel na ito. Noong August 6, may impormasyon daw ang Palace na pupunta siya sa Kuwait on August 8 without travel authority. Pero itinanggi ito ni Sara, dapat hindi kayo mag-propagate ng misinformation at fake news. And there is no truth na nagpunta ako sa Kuwait without a travel authority. At si Castro mismo later on, denied na sinabi niyang walang authority, claiming edited video raw ang pinagbasihan. See, ito'y classic case of political scapegoating. Sabi ni Sara, sila'y nagpapakalat ng doubt para siraan siya. Pero ang facts ay nasa side niya. Okay ano muna natin? Okay, imagine, ang Palace busy sa paghahanap ng butas sa travel plans ni VP habang ang totoong issues tulad ng inflation at job creation ay nasa back burner. Para bang sinasabi nila, Sara, stay put, don't help OFWs. Focus on our drama here. But seriously, mga kabataan, this is why we need critical thinking. Don't swallow narratives hook, line, and sinker. Ayon sa OVP, lahat ng trips niya ay authorized at privately funded. Walang ginagamit na pera ng bayan. Compare that to other politicians who jet set on taxpayers' dime pero sila walang ingay. Ngayon, bakit importante ang biyahe nito para sa mga OFWs? Mga kababayan sa abroad, kayo ang heroes natin. Remittances nyo ay umaabot sa billions annually. Supporting families back home. So, sa Kuwait, maraming Pinoy na nagtatrabaho sa domestic sector at may issues like labor rights, abuse cases, at homesickness. Si VP Sara, bilang isang ina at leader, pumunta para makinig. Ito hindi photo op It's genuine engagement. Noong 2018, si President Duterte pa ang nag-urge sa OFW sa Kuwait na umuwi dahil sa abuses. At si Senator Rizzo Ontiveros ay nag-criticize na gambling daw ito sa lives nila. Fast forward to now, si Sara ay nag-provide ng direct support.
habang ang iba ay nagpo-post lang ng memes sa social media. Siya ay nagpo-pack ng bags para makipag-usap face to face. That's leadership, not lip service. Okay speaking of memes, nakita nyo ba yung viral post sa X na Sarah, hold my hand, referring to her photo in Kuwait. Ha ha ha, parang siya ang ultimate tita na handang hawakan ang kamay ng mga Pinoy abroad. Pero seriously, audience, sa comments, mag-comment po kayo sa baba, sabihin nyo kung kayo ay OFW, anong issues na gusto nyong i-raise kay VP? Or mga kabataan, bakit importante ang OFW support sa politics? Interact kayo para mas lively ang discussion. Susunod, let's critically examine the narratives. Ang pala sa pamamagitan ni Castro, sinabi na your trips won't solve Philippines problems, no? Pero is that fair? Ang vice president role ay hindi lang domestic. Under the Constitution, siya ay may mandate sa education, youth, at even international relations for OFWs. Si Sarah, as DepEd Secretary in the past, before, ay focus on education. Pero ngayon, as VP, she's expanding to global Pinoy welfare. Critics allege early campaigning for 2028 abroad. She gets cheers from migrant communities, pero isn't that natural? She's popular because she's relatable, though witty at walang takot. Tough pala, witty at walang takot. Okay, kung ikukumpara naman po natin si Vice President sa iba, noong 2024 si Sara ay nag-personal trip with family amid Typhoon Karina. Pero approved naman ng Office of the President at unfortunate timing lang, walang malis pero ginamit pa rin para batikusin. Politics talaga, no? Parang teleserye, full of twists. Pero unlike sa TV, dito ang facts ang magsasabi ng totoo. Okay, fact check from Philstar. No public funds are used to all her travels, no? Sabi naman ng ABS-CBN, authorized at privately funded. So bakit ang ingay? Dahil sa rift between Duterte and Marcos camps. Okay ito'y power play. Ang unity team ay nag-crack at ngayon ang trips ni Sara ay ginagamit sa amo. Pero para sa youth, this teaches us resilience. Si Sara slams back. Political scapegoating. She's not backing down. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama ko kayo magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Okay, back to the topic tayo mga kaibigan Let's dive deeper into why this Kuwait trip matters for OFWs. No? Sa Kuwait, may history ng issues. Noong 2018 ban on deployment dahil sa abuses. Pero ngayon, marami pa ring Pinoy doon. Si Vice President Sara ay nag-discuss ng concerns like better protection, remittances ease, at family reunification. Okay, ayon sa DMW data, over 200,000 OFW sa Middle East at remittances hit $30 billion yearly by visiting. She's bridging the gap, hindi lang Zoom calls, actual presence, no? Parang siya ang international VP, as one expo said, better than being a desk-bound politician. Pause ko muna Take a sip of water, okay? Continue na tayo mga kabataan. If you're watching from Manila or abroad, think about this. Philippine politics ay hindi lang eleksyon. It's about service. Mga kaibigan, si Sara exemplifies that. Flying to Kuwait amid criticisms, showing she's for the people, not the palace. Intrigue. Okay, critics from Reddit and Facebook say it's campaigning. Pero facts show it's mandate fulfillment. No? Okay, sa GMA News, confirm ang visit para sa Filipino community at Malacanang mismo ay nag-hit back, no? Pero walang solid proof ng irregularity.
Okay shout out sa mga viewers. Kung may story kayo about OFW life, share in the comment section. And if you support Vice President Sara Duterte, like and subscribe para mas marami tayong ma-reach. Ngayon, let's talk broader context. Ang frequent travels ni Sara, Netherlands, South Korea, Qatar, lahat align sa OFW support at education. Pero ang palas ay nag-distance. Hayaan natin ang OVP magsabi ng biyahe niya, no? Parang washing hands. Pero earlier, they propagated the no authority rumor, no? Ito'y biased narrative mula sa media, aligned sa admin, no? Halimbawa, MSN article, palas to VP Sara, your trips won't solve Philippine problems. Okay? Pero yung counter naman, how about solving OFW problems, which are Philippine problems? OFW send money that funds infra, education. It's interconnected. Imagine si Sara sa plane thinking while they're criticizing, I'm actually working. Haha, that's the Duterte style. Straightforward, no bullshit. Pero para sa youth, this is a lesson in media literacy. Maraming post sa X tulad ng from Tristan Nodalo, Palas inquired if she is going to Kuwait without authority. Pero later denied, no? It's flip-flopping. No? OVP clarified, lawful part of duties, no? Sa inquirer naman, Sara Duterte flies yet again as part of mandate. So why the hate? Political rivalry, plain and simple. Okay, alam nyo kung ako si Sara, sasabihin ko, Kuwait for it. More trips for OFWs, pun intended, para witty tayo, no? Kay mga OFWs, kayo ang target audience ko dito. Sa Kuwait, si Sara ay nag-check on you, discussing issues impacting your sector. Ito ay hindi luxury, it's duty. Okay, noong 2024 typhoon, personal trip pero approved, walang issue, pero ginamit pa rin. No? Ang narratives ay biased, pro-admin, media amplifies criticisms, pero verifiable info from OVP ay clean. Now, let's fact check specific claims. No? Claim number 1, unauthorized trip. No? Denied by Sara, confirmed compliant by OVP. Claim number 2, wasting time abroad. Helps OFWs who contribute massively. Claim number 3, campaigning response, natural popularity, not illegal. Mga viewers, agree ba kayo? Comment yes if you think Sara's right. Sa Facebook post, mga kaibigan, from Primer, Sara denies an authorized trip, slams Palas for scapegoating. That's her fighting spirit. Reminds us of her dad's era, pero more refined. For youth, this inspires standing up against misinformation. Okay, parang si Sara ang action hero sa politics, flying to save the day, while critics are the villains spreading fake news. No? Importance of travel authority under EO. Vice President need Office of the President approval for official trips. Sara always complies as per records. No evidence otherwise. Ooh, okay. Couple of minutes na tayo. Stay with me, mga kababayan. This is for retention, Okay, anong broader implications? RIF sa UNITEAM affects governance, no? Pero si Sara focuses on service. Para sa OFWs, her trips mean better policies like improved labor agreements. Habang ang iba ay nagbabash online, si Sara ay nagbibiyahe for the bayan. Now, let's imagine her response in Kuwait. No? Probably, mga kababayan, ignore the noise. Focus on your welfare. That's empowering, mga kaibigan. Okay, si VP Sara ay sinagot ang batikos ng direkta. Facts over fiction. She's for the people, especially OFWs and youth, Okay? Ito hindi bias. It's a critical examination. Keep watching. Stay informed. Salamat sa panonood. Next episode, more politics with wit. Peace out and mabuhay ang Pilipinas.